If you have your Bible with you, o kaya may application kayo sa mga cellphones ninyo, buksan nyo po sa Ephesians chapter 3, 1 to 13. Ang sabi po dito, "For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles, if indeed you have heard of the stewardship of God's grace, which was given to me for you, that by revelation there was made known to me the mystery, as I wrote before in brief." By referring to this, when you read, you can understand my insight into the mystery of Christ, now which in other generation was not made known to the sons of man, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets in the Spirit. Hindi po lahat po ng mga misteryo ng Panginoong Diyos ay nauunawaan ng mga tao. Ang nakakaunawa lang po, yung mga may pananampalataya sa Kanya, kasi sila ang binuksan ng Panginoon ng kanilang pag-unawa. Kaya ang laki ng bentahe po natin sa mga misteryo ng Panginoon. Yung mga tao na hindi kilala ang Panginoon, palaging takot ang nasa puso nila. Pero tayo, hindi po takot, kundi opportunity. Hallelujah! Hallelujah! Dito po, pagpatuloy po natin. Ang sarap kasi magbasa ng salita ng Panginoon. To be specific, sabi niya sa verse 6 ko na kuma, that the Gentiles are fellow heirs of fellow members of the body, and a fellow partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Yan po ang kaibahan po natin, mga kapatid, ng mga hentil tayo, mga pagano tayo dati. Kaya nga lang binuksan ng Panginoon ang ating mga mata at saka ang ating mga pag-isip. Kasi yung unang topic natin, Lord, open the eyes of my heart. Ang unang topic po natin. At saka yung pangalawa po, ang Panginoong Diyos ay nasa kanyang iglesia. Nandun ang kanyang presensya. Hallelujah! Kung ikay ay mga kawani ng kanyang iglesia, mararamdaman mo ang kanyang presensya. Hallelujah! Na the Gentiles are fellow heirs. Ang nagsasabi dito ang Hudyo na si San Pablo, fellow heirs, makipagtawid, najay, and fellow members of the body. Kasapi ka na sa katawan ni Kristo, and fellow partakers of the promise in Christ. Hallelujah! Hindi ka pa ba masaya doon na ikaw na walang hindi ka deserve sa mga promises ng Diyos, ngayon bigla ka na lang deserve. Bakit po? Kasi tinanggap mo tinanggap mo ang Panginoon. Now, of which I was made a minister. Ngayon ako naging ministro, sabi ni San Pablo, according to the gift of God's grace, which was given to me according to the working of His power. To me, the very least of all saints, ang pakumbaba, no? This grace was given to preach to the Gentiles the unfathomable riches of Christ, and to bring to light what is the administration of the mystery, which for ages has been hidden in God who created all things, so that the manifold wisdom, ito pong verse 10, ang ganda pong basahin ito so that the manifold wisdom of God might now be made known through the church. Meron pong dapat natin tuklasin, yung manifold wisdom of God. To the rulers, made known through the church, to the rulers and to the authorities in the heavenly places. Hindi lang po yung mga rulers dito po sa ibabaw ng lupa, maging sa mga naninirahan doon sa kalangitan na mga principalities in heaven. Ibig sabihin yan, mga kawani ng demonyo. Meron po tayong kapangyarihan sa kanila. Hallelujah! Ito pang sabi dito At saka, ang sarap. This was in accordance with the eternal purpose which He carried out
in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and confident access through faith in Him. Therefore, I ask you not to lose heart at my tribulation on your behalf, for they are your glory. Gusto ko pong unawain ninyo na hindi dapat na maging humina ng inyong mga kalooban. Hindi kayo dapat na malungkot dahilan nandito ako sa kulungan for the sake of you. Kasi nung nagbabahagi ng salita ng Panginoon si San Pablo, yun po ang dahilan kung bakit po siya nakulong sa Roma ngayon. Sabi niya, hindi po. Hindi yan ang end of life. Mayroon pang mas malaki na mangyayari. Hallelujah! Kasi in absence to the body, sabi niya, present naman ako sa Panginoon. Anong mas gusto niyo mga kapatid? Ang present ka sa body mo, pero absent ka sa Diyos. Mas maganda na yung sinabi ni San Pablo. Mas maganda na yung absent ako sa body. Pag namatay ako, pero present ako sa Panginoon, sa kalangitan. Hallelujah! Kaya nga, hindi niyo ako makikitaan ng kalungkutan eh. Kasi, nung nakilala ko na ang Panginoong Hesukristo sa aking buhay, nako, ano pang aking ipagpapalit? Wala na. Yan ang pinakamahalagang kayamanan na akin pong natagpuan, mga kapatid. Ang inyong kaligtasan, wala nang katumbas niyan. Kahit yung mga riches ng sanlibutan, sabi niya eh. Hindi po, hindi po maipapantay sa salvation ninyo pong natanggap, atin pong natanggap sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Kaya si San Pablo, sabi dito, ang gusto kong tuunan natin ang pansin, yung manifold wisdom na kakaibang salita yan. At marami pong kakaibang mga interpretasyon at mga ibig sabihin yan. Pero dito, sabi niya ni San Pablo, oo nga, nakakulong ako dito sa kulungan. Pero ang salita naman ng Panginoon, hindi. Kaya nagsulat siya sa Episo. Tingnan ninyo, ang saya-saya ako nung nalaman ko, nabalitaan ko na matibay ang inyong pananampalataya at saka mayroon kayong lubos na pagmamahal sa kapwa, lalong-lalo na sa mga kapatiran sa iglesia. Kaya nga ako, patuloy ang aking pananalangin sa inyo. Tignan nyo, yung may problema, siyang nananalangin kong minsan. Kasi siya nakakulong. Tayong mga nasa labas, wala tayong pinapanalangin. Kasalanan nyo yan. Di ba mga kapatid? Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi dahilan ang problema para hindi ka na pwedeng manalangin o mag-intercede sa mga nangangailangan. Kasi pag nag-intercede ka, alam mo ba ang mangyayari? Makalimutan yung hindi mo mamamalayan. Gusto kong sabihin, hindi mo namamalayan, pati na yung problema mo, yung suliranin mo, nawawala na rin. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga dito, ang gustong ibahagi ni San Pablo sa mga taga-Efeso, huwag niyo akong alalahanin. Dito ako sa kulungan, kaya lang, alam niyo ba, na may mas malalaking mangyayari pa. Yun po ang sinabi ni San Pablo. Kaya yan din po ang gusto kong sasabihin sa inyo. Na in times like this, hindi po juicy fruit gum ang kailangan. Faith that endures. Hallelujah! Ang pananampalataya ang kailangan sa mga kapanahonang ito, mga kapatid. Something big is happening here. Pag may problema ka kasi, hindi mo dapat na itutok ang mata mo sa problema. Ang antayin mo kung anong gagawin ng Panginoong Diyos sa problemang yan. Kasi ang problemang yan, dalawa ang daladala niyan. It's either sisirain ka niya o kaya bibigyan ka niya ng isang oportunidad
para makamtan mo yung magandang bagay, malaking bagay na gustong ipagkaloob sa iyo ng Panginoon. Hallelujah. So, when we face hard times and when life makes no sense, kaya sabi ko doon, when life makes no sense whatsoever, mga kapatid, we need to stop and say to ourselves, something big is happening here. Hallelujah! Something big is happening here. Hindi po ang iniisip mo na magpakamatay ka na lang. Hindi. Sigurado ako may malaking o mas magandang ang iniisip ng Panginoong Diyos. Bakit nandito ang problema o bakit ako nandito sa problema ito? Yan ay isipin mo. God never wastes anything, mga kapatid. Not even the tiniest tears falls without a purpose. Kapag ikay nang lumuluha, alam mo ba ang ginagawa ng Panginoon sa iyo? Nako, hinahag ka niya. Hindi mo alam yan. Kagaya rin natin mga magulang, kung isang lumuluha yung anak natin, hindi natin alam. Puntahan natin sila, sabi niya, bakit anak, ano ang nangyari sa iyo? Sabihin mo, andito ang nanay mo, andito ang tatay mo. Di ba ganon? Andito yung ate mo. Itong shoulder ko, pwede mong sandalan. Di ba ganon? Ganon din ang Panginoon sa atin. Kaya yung tulo ng luha mo, hindi po sayang sa Panginoon yan. Meron pong mas maganda na mangyari sa buhay mo. Hallelujah! Kasi sometimes we discover a truth by accident. Kung minsan pa, hindi coincidence by accident. Wala pong nangyayari sa coincidence. Accidentally, pwede. No. Nakakatuwa kasi si San Pablo, he emphasizes the cosmic dimensions of God's plan dito sa kanyang sulat dito sa Episo. He does it in Ephesians chapter 1, sabi po doon, where he talks about God bringing all things together under the headship of Christ. Kaya nga, yung Gentiles, yung mga pagano, akala natin para impyerno lang yan. Tayong mga pagano noon, para sa impyerno lang tayo. Pero nung dumating ng pagkakataon, tamang pagkakataon na sabi ng Biblia, nakaw, naisali na po tayo doon. Hallelujah! Kasi plano pala ng Panginoong Diyos noon pa yan. Alam na niya na hindi lahat ng mga Hudyo ay tatanggapin siya. Darating ang araw, yung blessing ng mga Hudyo ibibigay sa mga pagano na mananampalataya sa Kanya. Ang sarap. Ang sarap unawain ng salita ng Diyos. Bringing all things together under the headship of Christ. Sa verse 10 yan, and how Christ is now seated far above all authority and power. Sa verse 21 yan. Now, he does it again in chapter 6. Pag binasa nyo lahat yung mga, yung chapter ng Efeso, mababasa nyo yun. When he says that we wrestle against principalities and powers and the spiritual forces of evil in the heavenlies. Mayroon ba tayong kakayanan na makiwrestling sa demonyo kung wala sa atin ang Panginoong Diyos? Wala. Kaya nga malaking pasasalamat po natin, mga kapatid, na ikay talagang pinagpala. Alam mo ba yun? Na wala kang kapangyarihan, pero kayang-kaya mo ang dyablo. Kahit si Satanas, he's shaking when he will hear you praying, destroying his name. Hallelujah! Yan po ang nangyari dito. Kaya nga, pinagpala. So, Paul says what happens here on earth as being closely connected to events in the spiritual realms. Yan sabi niya. Kaya, unawain po natin, mga kapatid, lahat po ng nangyayari dito sa ibabaw ng lupa, nakakonekta po ang lahat ng mangyayari sa langit. Di ba? Matandaan nyo na sinabi na kung ano man ano yun? Anything na
galutan nyo, kung natalian nyo dito sa lupa, matatalian din sa langit. Anyone you can release here on earth, ay yun din ang mangyayari sa langit. Kung kaya't kapag ikay nakikipagbuno sa kaaway dito sa lupa, ay kasama mo ang kalangitan. Hallelujah! Yan ang mangyayari sa inyo. Kaya nga, in times like this, we need faith that endures, hindi produce fruit gum. Hallelujah! Natatawa kayo sa akin, pero ganito ako kasaya pag nagbabasa ako ng salita ng Panginoon. Kasi ang daming mga rema na sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. Tignan po natin dito. Paul says what happens here on earth as being closely connected to events in the spiritual places. Now, so with that in mind, kakabsat, dati binasa tayo nga pasitin Santong Surat, chapter 3, Paul talks about how in the church, Jews and Gentiles stand on an equal basis, but with the same standing and the same privileges. Yan po ang nangyari. Equal tayo sa Hudyo. Hindi po tayo iba sa mga Hudyo. Actually, spiritual Jewish tayo ngayon, spiritual Jewish. At the same standing, walang pinapaboran ng Panginoon sa atin. Hindi niya mas pabor ang Hudyo. Hindi. Kasi tayo kanyang mga anak na, mas pabor pa sa atin kasi nanampalataya tayo sa kanya na hindi po natin nakikita. Mga Hudyo, nakita nila noon, hindi sila naniwala na siya pala ang tagapagligtas. Mas mapalad pa tayo, mga kapatid. And then sabi dito, this is a tremendous truth to think about. Napakagandang iniisip yan na tayo po dati mahina. Nako, makapaiyak pa. Ang hina-hina po natin noon, pero pinalakas tayo ng Panginoon. Alam niyo ba yun? Very poor. Kaya lang ginawa tayo ng Panginoon na rich. Hindi lang yung mga mapera ang rich, mga kapatid. Kapag nasayo ang Panginoon, rich ka na. Parang hindi kayo naniniwala sa akin. Mag-amen naman kayo. Mag-like naman kayo. Sabi dito so, the verse 10, sabi niya, his intention was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms. Alam niyo po ba, ang ganda dito, tignan niyo God has arranged things so that the church of Jesus Christ displays the manifold wisdom of God. Siya pong nag-arrange yan. Ang sabi ni Ray Stedman, he explained it this way. Pakinggan po natin. The word translated manifold is literally the many-colored wisdom of God. Marami pong kulay niyan. Ang karunungan ng Panginoong Diyos. Marami pong kulay. Kaya kung minsan, ang kanyang kaisipan, hindi po natin lubos mauunawaan. Ang kanyang mga kaparaanan, ang hirap unawain. Kasi ang alam po natin, baligtad sa ating mga ina-expect sa kanya. Now, why did the apostle choose this poetic adjective, mga kapatid? Na manifold wisdom na sinabi niya. It is because life consists of many colors. Ang color nga na lang natin ng mga skin natin nagkakaiba. Yung pangkayang klase ng buhay, pamumuhay, yung klase ng mga problema natin, iba-iba din. Kaya nga lang, ang wisdom ng Panginoon, unawain po natin maraming mga kulay niyan. Maraming mga kulay. Lahat pong mga katanungan po natin, mga suliranin po natin, mga kasayahan natin, nandun na sa wisdom ng Panginoong Diyos na yan. Hallelujah! Ang sabi dito, God's love is manifest in all of these hues
of this color or type, which shall we say, of life, ang pagmamahal ng Panginoon ay nagmamanifesto sa mga yan. Sabi nila sa boxing, so far so good. Tayo rin sa Kristiyanong pamumuhay, so far so good. Ilan po ang magsasabi sa atin na talagang hindi mabait ang Panginoon? Ang sabi po natin, napakabait mo Panginoon. Napakasarap mong unawain. Lahat po, halos lahat. Pangalawa po, God intends to display His many-colored wisdom to the rulers and authorities in the heavenlies. Sabi niya, medyo madiretsok tag-Tagalog, nga magilokanok mo sa paminsan, na when ligon dengkan, preach about Ephesians chapter 3, 8 to 13, mga kapatid, he painted this word picture. Now, the Apostle Paul is saying that God has put you up on the stage of history. O, pakinggan ninyo ito. Lahat po tayo inilagay ng Panginoong Diyos sa stage of history. History hindi lang stage sa eskwelahan, hindi lang stage sa provincial hall o sa mayor's office, hindi lang doon. Tayo nailagay sa stage of history. In other words, God is going to display His glory both to the good and bad angels. He is going to display the wisdom of His plan to principalities and powers through you. As the church. Umiyak ka kasi kakaiba ka ngayon. Nung naging isa kang mananampalataya, kakaiba ang standing mo. Hey, hallelujah. Kung natin may isang sabi ni Kenneth West, offers this concise summary about your standing in this world, not just in this world, entire the universe. Your standing, sabi niya, that church thus becomes the university for angels. Oh, hallelujah. Ang iglesia, kapatid, naging universidad ng mga anghel. And each saint is a professor. Alam niyo ba yun? Sabi ni San Pablo doon sa verse 10 Unawain niyong maigi. Ang iglesia, sabi niya, naging universidad, eskwelahan ng mga anghel. Hindi natin alam. Akala natin mas makapangyarihan ng mga anghel sa atin. Hindi po, mas pinili ng Panginoong Diyos ang mga tao para magturo sa mga anghel. In its sense, sabi niya doon, ay, a professor. Glory to God. Hallelujah. That's a mind-blowing insight from Paul. It is telling us that what happens to us on earth has a purpose that goes far beyond us personally. Ang mga anghel, nung nagkasala sila, mga kapatid, wala na silang pangalawang pagkakataon. Kaya ngayon, dito sa church, pinapakinggan, pinapanood po na tayo ng mga anghel sa kalangitan para mag-aral sa atin ano po ang ating gagawin, ano po ang dapat na ikalulugod ng Panginoong Diyos. Para po wala nang susunod kay Satanas na mga anghel. Kaya tayo po ang nagtuturo ngayon sa kanila. Hallelujah! God intends to use the events of this life, the good and the bad, the happy and the sad, the positive and the negative, all of it together. Sabi ni San Pablo, and each part to make a display for all the universe to see. Kaya nga po, tayong mga mananampalataya, Iglesia ni Cristo, mga kapatid, nasa display tayo. Inoobserbahan. Sabi ko minsan, tignan po natin na sa ating pamumuhay, baka kako
tayo na lang ang natitirang living testimony ng Biblia. Yung pamumuhay natin dapat makapag-aral ng mga hindi mananampalataya sa atin. Meron pong pangunawa nila sa Panginoong Diyos na atin pong pinupuri, pinagsisilbihan. Kaya nga ito, sabi dito ni San Pablo, lots of unanswered questions. I'm thinking of the heartaches of life. Kita niyo mga kapatid, ang daming mga heartaches of life. Kasi sometimes life is not fair, not always fair. Alam po natin lahat yan. How one person gets cancer and dies, yet another one has a cancer but he never dies. He survives. Yan po ang color ng wisdom ng Diyos. Di ba? Iisa ang sakit. Namatay yung isa nabuhay. Alam, di ba? Mas mapalad yung nabuhay. Ganun din sa atin. Akala mo, ikaw, wala kang silbi sa lipunan. Ikaw naman nabubuhay hanggang ngayon. Di ba? Yan ang wisdom ng Panginoong Diyos. Na, why does one child live and another die? Pakinggan po natin ito para unawain natin ang wisdom, manifold wisdom of God. Why is one family hit with a seemingly endless series of trials? Why did this husband decide to walk away from his marriage? Why did the car wreck leave this man crippled, but the man next to him walks away unscathed? Hindi po Bakit po? And the list goes on. Why was this person promoted in his work that one passed over? Kat mas matagal na siya sa opisina nila. Bakit yung mas bago ang na-promote, hindi siya? Yan ang wisdom. Ito. Why do some people want to get married but never find the right person? There is no wrong to it. Wala pong pagkakamali pag mag-antay ka kasi hindi pa nahanap ng Panginoon para sa iyo kung ikay single. Antayin mo. Kahit mag-50 ka na. Kahit mag-75 ka na. Kung yan ang kagustuhan ng Panginoon sa iyo. Kung gusto mo pang mag-asawa sa 75, bahala ka. Sabi dito. Ephesians 3 verse 10 sabi offers us a unique perspective that we need to consider. Brothers and sisters, something big is happening here. Something much bigger than us. Bigger than our personal agenda. Bigger than anything we've ever dreamed. Hallelujah! Yan po ang wisdom. No, know that life is not about us. Diba? May ang awit natin na, it's all about you. It's all about you. Ano yung kanta ka, DJ? Not about us. Ang buhay, hindi about us. Sabi dito nga ni San Pablo, sa verse 10, unawain natin maigi yan. If this seems to be exactly what Paul is inferring in this verse, mga kapatid, lots of things that happen are not just about us. Something much bigger is going through our struggles in this world. Nipulat mo, isara mo yung problema mo sa mga mata mo, wala ka talagang makikita. Pero alisin mo yung sara, yung kamay mo dyan, yung problema dyan, alisin mo. Ang lawak-lawak pala ng sanlibutan. Hallelujah! Lawak pala. Ang liit yung problema mo, para ka nang mamamatay. Ano ka, hilo? Hindi mo naunawaan ang pananampalataya mo. So, God never wastes anything. Again, kahit yung kaunting tulo ng mga luha mo, hindi nakakalimutan ng Panginoon yan. Not even the tiniest tears fall on your eyes, mga kapatid. 2 people dies every second, but you are not dead.
Ngayong pandemic, mas marami pa. Hindi lang dalawa, every seconds na. Sabi dito kasi sa survey, every seconds may dalawang namamatay na tao. Pero hindi ikaw yung isa. Diba? Pwede kang magpuri sa Panginoon. Panginoon, marami pong salamat. Buhay na buhay pa rin ako. Diba? Yan ang wisdom ng Panginoon. Mas lalo na kung ikay mananampalataya, may takot ka sa Kanya, mababasa niya ang puso mo, mababasa ng isip mo. Ano pang dahilan bakit hindi ka pagpalain? Hallelujah. Ako, nagpapasalamat talaga ako. Akala ko mga kamag-anak lang po namin ang mananampalataya dito sa Luzon, pati pala sa Mindanao, at parehas pang church denomination ang sa amin. Ang sarap. Ang sarap unawain. Hindi namin nakikilala yan hanggang sa magkakapo-apo-apo na. Ngayon, nakilala through Facebook. Salamat, Facebook. Salamat, Facebook. Nakilala po namin yung... Pero hindi yun. Hindi. Yun ang sinasabi ko na sometimes, accidentally, may mga pangyayari na maunawaan mo na lang, gawain pala ng Panginoon yan. Akalain mo ba naman yung tita ko na nag-iisang buhay sa Mindanao, nabuksan yung Facebook niya, nakita niya yung apelyido kong Garalde, nag-friend request, tapos tinanong kung saan ako galing. Tamang-tama naman yung sinabi kong lolo ko, siya pala ang ama niya. Hallelujah! Oh, glory to God. Hindi lang pandemic, talagang pupunta na ako sa Mindanao. Okay. 3 quotations to consider, mga kapatid, bago natin wakasan ito. Ang mensahe ito. Mayroon pong 3 quotation na i-consider po natin. Ang mga quotations na ito galing po sa mga iba't ibang mga color ng tao din. Color, iba't ibang kulay ng tao. Itong una ay galing po sa isang pastor na nagtanong, where in the Bible did God ever give someone an easy job to do? Alaman. Pakinggan po natin, mga kapatid. Where in the Bible did God ever give someone an easy job to do? Wala po, wala akong matandaan dahil kahit sa mga training ng mga lingkod ng Panginoon, nako, hindi kasay yung 1 taon, 2 taon, 5 taon, 10 taon, 15 taon, 20 na taon, 25 years. Hindi kasay yan na training ng mga ginamit ng Panginoon na lingkod niya mula sa Old Testament, sa mga New Testament. Hindi po. Kaninang umaga sa church, pinakita ko kung ilang taon nag-prepare si John the Baptist, 30 years. Ilang taon nag-prepare si Jesus Christ? 30 years. Ilang taon nag-prepare si Paul bago mag-ministry? 30 years, more than. Ilang taon nag-prepare si Moses? 40 years, to be exact. Mga tao ngayon, gustong mag-pastor, 6 months. Ngayon, paglabas sa Bible School, evangelist na, propeta na, revivalist na. Saan ka naman nakapulot ng ganon? Sa Old Testament na nga lang, ang tagal ng training bago ka maging lingkod ng Panginoon. Kung kaya, mga kapatid, kung gusto nyong magpastor, mag-aral kayo. Pag-aralan ninyong mabuti yung Biblia, hindi lang yung pagpipirma ng leader ng organization sa endorsement paper, magiging pastor ka na, at saka magiging ordained ka na. Paghirapan mo naman yan. Hallelujah! Ito po ang nangyari. Where in the Bible did God ever give someone an easy job to do? Wala po. Wala po tayong makikita dyan sa Biblia. Lahat po ng mga trabaho dyan na ibinigay ng Panginoon sa mga lingkod niya. Nako, ang hirap gawin. Ang hirap gawin. Hindi pa qualified lahat. Kaya kung minsan ang Panginoon nagbibigay ng test para po yung mga qualified, matitira lang yun. Sabi ng Biblia, di ba? We are all called, chosen. Few are chosen, sabi niya. And still fewer are faithful. Yan po sabi ng Biblia. Hindi po lahat ay bagay dyan. May mga
parte ng iglesia na doon ka bagay. At yun ang hanapin mo. Hindi sa nakikilig ka sa pastor mo na nagpipreach, lalo na kung single yan. Gusto mo na rin magpastor. Meron akong young people na bakit napunta sa Bible school yun? May tawag ba siya? Sabi ko, hindi pala. Nagpunta sa Bible school kasi crush niya ang pastor niya. Gusto niyang maging pastor din. Hallelujah. Kung minsan ang pastor kasi, kahit walang pera yan, parang may pera. Kasi hindi nagdadamit yan ng basta-basta. Kasi yung mga damit niya, bigay ng mga mayayaman na membro. Kaya ako nagpupuri sa Panginoon. Lahat po ng aking damit, wala akong binili. Meron man, pero isa-isa lang. Pero karamihan sa mga ginagamit ko ngayon, ay bigay ng Panginoon. Hallelujah. Napaka-rich ako Napaka-rich. Very rich ako. Hindi ako naliligalig. Hindi ako namumblema. Bakit po? Ang Diyos naman ang tumawag sa akin. Ang Diyos naman nag-hire sa akin. Di bahala sa aking susulduhin, di ba? Yan ang motto ko, mga kapatid. Ito ang sabi ni San Pablo mas malalaking mangyayari pa kaysa mga problema mo. Yan sabi ni San Pablo. Isang araw, nabasa ko yung istorya ni kapatid na Tabligan sa Mindanao din. Si Brother Tabligan, sabi niya, class, sabi ng teacher sa mga estudyante pupils niya, what is the capital of the Philippines? Tumayo agad yung in-check na estudyante. Hindi ako Pilipino, pero Pilipino alam ko. Wala yun, mga Pilipino, wala kapital, puro utang. Sabi niya, hindi naman, pag magnanampalataya ka na sa Panginoon, hindi naman puro utang. Hallelujah, mga Pilipino lang. Di ba? Sabi dito, hard assignments drive us to our knees in prayer. Kakabsat. Di ba? Reagik exam ka, estudyante ka kumanya, adati narigat nga assignment, diba? Agpatulong ka, ganun din. Pag binigyan po tayo ng mabigat na assignment ng Panginoon, kinakailangan, lapitan po natin, magpatulong po tayo kasi hindi natin lubos na naunawaan. Because if all our needs were met, pakinggan po natin, we'd end up of forgetting God just like the children of Israel did in the Old Testament. Kaya hindi rin masama kung magkakaroon din tayo kung minsan ng pagsusulit, di ba, mga kapatid. Yan nakikita ng Panginoong Diyos. Panginoong Diyos yan. Ito ang sabi kasi, an earthly prosperity tends to be no friend of spiritual growth. Kung gusto mong lumago ka ng inyong pananampalataya, hindi ka tutok sa mga bagay-bagay dito sa lupa. Yan sabi niya And total prosperity generally means total disaster. Sabi naman ng Panginoon yan sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Yan po mga kapatid. Pangalawang quotation, galing naman sa TV preacher. Sabi dito, he offered this insight. God will never bring us to the place where we no longer need Him. Ulitin ko mga kapatid. Hindi po tayo dadalhin ng Panginoong Diyos sa isang lugar na kung saan hindi natin kailangan ang Kanyang tulong. Sabi niya. So yung problema mo ngayon, kung saan ka nakasadlak, andyan din ng Panginoon. Hallelujah! Kung ikay anak niya. Kung hindi ka anak, nako, kawawa ka naman. Wala ang Panginoon doon. Hindi matatagpuan. Pero pag ikay anak ng Diyos,
Hindi ka dadalhin sa, hindi mo ma-reach ang kanyang tulong. Sabi dito, that's not a fun place to be. No saan ka nga Kristiyano niya, pag hindi ka mananampalataya, hindi po magandang lugar yan. Pero pag ikay mananampalataya, nako, napakagandang lugar niyan. Kasi ang presensya ng Panginoon nandyan. Pag may problema ka, no problem. Ano ka? Problema. Ano ka? Kung meron ka, andito naman ang Panginoon ko. Di ba? Hallelujah. Yan. At ang pangatlo, mga kapatid, na quotation na mababasa po natin dito, it's always easier to pray when we have a consciousness of our own need. Unawain po natin, ano ba ang ating mga pangangailangan? Sabi yan ni yung pastor sa China, ng house church sa China yan, si Peter. Sabi niya, it's always easier to pray when we have a consciousness of our own need. Hindi ko lang alam kung kayo'y walang pangangailangan. Pero ako, mayroon akong mga pangangailangan. Kaya nga ako, palagi akong lumalapit sa Panginoong Diyos. Kasi alam ko, siya lang ang nakakaunawa, nakakaalam, at may kakayanan na tutulong sa akin. Yan po, ang mga quotation na yan. Given the pressures, the church has learned to call upon the Lord fervently. Ngayon, sabi dito, mga kapatid, ang hirap kasi kung yumaman tayo, wala na. Hindi na tayo mananalangin. Kagaya ng istorya ng isang mag-asawa, isang couple na pumunta sa US para umattend ng isang seminar. Doon sa pinagdalhan sa kanila na bahay, nako, sabi ng pastor, it was a very good week, but there was one drawback. Kasi ito ang sabi niya we had a beautiful room, wonderful meals, and everything we needed was provided for us. We did not even need to pray. Maganda ba yun? Di ba mas masaya kung meron ka na nga, hindi ka na namumblema ng pangangailangan mo, di ba? Mas magandang, mas closer ka sa Panginoon. Pero ang nangyari sa pastor, mag-asawang pastor na yan, hindi mo na kailangan ng mag-pray, sabi nila, kaya nga nalungkot yung nagbigay sa kanila ng tirahan. Kasi ang sinabi nila, ang gusto niyang marinig sa kanila, nagpapasalamat kami mga kapatid kasi pinatirami mo kami dito sa bahay na ito. Hindi na kami namumroblema ng pangangailangan namin kasi alam po namin na ginamit ka ng Panginoon para i-provide yun. Yun sana ang reaksyon, kaya lang iba Iba ang sabi niya. Kahit hindi ka na mag-pray, nandun na lahat. Nakaw, ang hirap. Pag nandyan na lahat sa inyo, mag-pray pa rin. Hallelujah! Pray pa rin. Kaya nga, I believe God brings us back again and again to these times of desperation. Mga kapatid, so that we will see that it's not about us and our problems. God intends to use our trials to teach us many times, oftentimes, to pray and to trust Him more so that the angelic beings will behold in us the many-colored wisdom of God. Ayan pala ang ibig sabihin ng colored wisdom ng Panginoon. Ipamuhay natin, mga kapatid, ang ating pananampalataya na ang ating Panginoong Diyos, gaano man kabigat ang mga suliranin, mga problema po natin, mga kapatid, sa masaya at hindi, mayaman ka man o hindi, wala ka mang problema o meron ka mang asawa o wala, meron ka mang sakit o hindi, wala. Nako, ang color ng wisdom ng Panginoon, napakarami. Unawain niya lahat yan. Kaya dapat sabihin natin, pag nagkaroon na tayo ng mga yan, alam ko na something big is going to happen. Because I have a big God. He can do greater things that I can't imagine. Glory to His name. Hallelujah.
So the whole matter is clear, kakabsat. Do not lose heart when hard times come. Do not lose heart when hard times comes. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon, mga kapatid. When we see a fellow saint going through hard times for which there seems to be no earthly explanation, let us erect over that spot a sign. In these words, be quiet, be still. God is at work. Hallelujah. I will be still. Know you, my God. Diba? Awit. Kaya nga, huwag ninyong hayaan na mawala nung maubusan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Paggising pa lang sa umaga, sabi nga ng awit natin, as you face the trials of life, keep this truth in front of you and make it a bedrock of your faith. Something big is happening here. Hallelujah, hallelujah. I will always glorify your holy name, Lord. And I hope so, kadag ito'y nga kakabsat, nga nakasangok iti dayti nga malam. Hallelujah, hallelujah. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas namin manggagaling sa'yo. Lakas namin manggagaling sa'yo. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa hapong ito, sa inyo pong salita na naibahagi. Panginoong Diyos, it may it booster our faith. Let this message, O God, be a very powerful tool to destroy the work of the enemy, the lies of the devil, and even the problems that we have today, O God. We believe, Lord, that it is more powerful than he that is within us, than he that is within this world. Kahit po itong pandemic nito, wala pong kapangyarihan sa kapangyarihan mo. At alam po namin, Panginoong Diyos, na lubos mong nauunawaan ang lahat po ng mga pangyayari at mangyayari pa sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na nakisalo po sa akin sa hapong ito. Patuloy po silang protektahan sa sakit na ito, Panginoon. Patuloy po din po silang pasiglahin sa kanilang mga pananampalataya. Palakasin, Panginoong Diyos, ang kanilang pananampalataya at sana po maging display sila kagaya ng na pag-aralan namin na kami pala'y mga tagapagturo, kahit yung mga anghel, mga bad na anghel, mga good angels, mga principalities and rulers of the air,
Kami pa lang mga tagapagturo nila, Panginoon. Salamat po sa inyong pagpili at pagtawag sa amin. Salamat din po sa oras na ito. Ang inyong lingkod, alam ko po na you inspired me, Lord, kasi nakapagsalita ako ng Tagalog. Salamat po sa inyo. At ang inspiration na yan, salamat din po sa mga rema ng inyong salita. Hindi po namin lubos maunawaan pag binabasa po namin. Kaya lang ang galing ng Santong Espiritu na nagpapaunawa sa amin sa mga hindi namin kayang unawain. Salamat, Panginoon. Those are the manifold wisdom of yours. At kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo. Ko, Panginoon, ang sarap ng manilbihan sa inyo. Ang sarap ng naging disciple mo po kami. Panginoon, kayo po ang magbigay ng proteksyon kahit sa mga trabaho namin, sa mga pamilya po namin, sa mga kapatid na nangangailangan ng tulong mo, yung mga umiiyak sa ngayon, may mga problema. Panginoong Diyos, ikaw ang kanilang sandi. Naunawaan po namin ngayon ang kalagayan ni San Pablo na kahit nasa kulungan po siya noon, hindi po siya naligalig sapagkat alam niya na may mas malaking gagawin ng inyong kamay. Hindi po laban sa kanya kundi po para sa kanya. Salamat, Panginoon. Ang diablong kaaway natalo na naman. Ito po ang lahat ng aking panalangin, Panginoon. Basbasan niyo din po ang aking pamilya. Proteksyonan niyo po kami. In Jesus' name, we pray.